Zechariah 4:10. Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. This verse is being quoted following the small steps of ancient Israel as they return from their 70 years of exile in the Babylonian Empire. Noong nagsisimulang bumalik ang ancient Israel mula sa kanilang pagkakaalis sa kanilang sariling bayan and 70 years of stay in the Babylonian Empire, paunti-unti maliliit na hakbang yung kanilang ginagawa para makabalik sila sa kanilang sariling bayan. At ang point nitong verse na binasa natin, ikinalulugod ng Diyos ang mga maliliit na hakbang, ikinalulugod ng Diyos ang mga maliliit na simulain tungo sa mas malalaking mga bagay. Major goals are important. But all of these are built up with small steps and victories. Small steps are oftentimes not noticed and seen by people, but they are very important to achieve larger success. We don't always celebrate small steps kasi nga maliit. Kaya parang di natin pinapansin, hindi natin pinapahalagahan. We don't always celebrate small steps because we tend to be more excited with life's big wins. However, small steps are the true mark of progress. Ang totoong mga pag-usad, pag-unlad sa buhay, naku, yan, makikita nyo dyan, yan ay binubuo ng mga maliliit na hakbang. Small steps, big wins. Ito ang ating shared reflection ngayong umaga. A very old Chinese proverb that says, a journey of 1,000 miles starts with a single step. Life can be overwhelming. And goals in life can be overwhelming. That if you don't break it down into smaller, specific steps, it's difficult to find the motivation to begin. Alam mo yung sa sobrang laki nung hinahangad mo or sa sobrang laki nung kinakaharap mo sana na gusto mong makamit, sa sobrang laki niya, nagsisimula ka pa lang, parang ayaw mo na ituloy. Smaller and specific steps can teach us how to proceed next. Kaya minsan pag tinatanong ako, ano po ang 5-year plan ninyo? Di ba yan ang mga madalas itanong sa mga interview? Nung una, sinasagot ko pa siya na ganito sana, ganun. Pero eventually, nakita ko ang mas tamang sagot. Actually, wala po akong 5-year plan. Meron lang ako pang 1 year. Yung ngayon lang munang taon na ito. Meron akong 5-year aspiration, mga pangarap, ganyan. Pero pag sinabi mo kasing plan, it has to be specific, it needs to be observable, it needs to be realistic. The point is, baka mas madali na himay-himayin ang mga mas malalaking bagay para maging achievable siya. Once upon a time, in ancient Israel, nung nagsisimula si King David, bagong united ang kabuuan ng kingdom of ancient Israel. So David had a major goal to establish a new capital for the newly united kingdom. At dahil bagong capital siya, which would be Jerusalem later on, dapat merong national symbol, yung bagong capital. At ano pa nga pa ang mas lalaki na national symbol sa lahat ng national symbol ng ancient Israel, kundi ang Ark of the Covenant. So David assembled 30,000 men. Dami-dami niyang inassemble. Major production, major event. 30,000 able men, binuo, pinagtipon-tipon, major production. To the point na naiwan yung mga small detail na ikinasawi ng kanyang tauhan. Nagpapatuloy ang kwento in 2 Samuel 6:12-13. Now King David was told, the Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the Ark of God. Doon muna pansamantalang ipinarada yung Ark of the Covenant sa bahay nila Obed-Edom. At nung nabalitaan niya na pinagpapala yung bahay, pinagbabala yung kanilang tahanan dahil nandun yung Ark of the Covenant, na-sense niya na it's time to move again. So David went up to bring the Ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. Resume ang project. Pero this time, mayroong mga pagbabago.
Instead of bringing 30,000 men, mas pinili na niya yung mga tao na kanyang mga kasama na magbitbit ng Ark of the Covenant, mga talaga nakakaalam ng mga detalye. Verse 13, when those who were carrying the Ark of the Lord had taken 6 steps, David sacrificed a bull and a fattened calf. Natuto na si David. Yung mga ganyang hakbang pala, especially involving the Ark of the Covenant, which represents God at that time, hindi pala yan nakukuha sa mga major production. Ang mas importante, gratitude of heart. Ang mas importante, maayos, taimtim na mga hakbang, personal na mga hakbang. Kaya nga, nakaka-6 step pa lang daw sila. 6 na hakbang pa lang, bigayan na kagad ng Thanksgiving. 6 na hakbang pa lang, bigayan na kagad ng mga offerings of gratitude and praises to the Lord. That's what's important. Nung una, malaking parada, no? It's a big production, a big event na may mga parada, baka may mga floats pa, no? Kagaya ng mga Metro Manila Film Festival. Pero hindi nga ganun. Ang kailangan, gratitude of heart. In continuation, verse 14 to 15, wearing a linen ephod, David was dancing before the Lord with all his might. And what's important about the linen ephod here, yung linen ephod kasi, pangloob. Yan ay binubuo ng pangloob at saka isang specific na garment for the priest. Ang point niyan, hindi siya naka-royal garment for the king. Ang point niyan, hindi niya itinalaga ang sarili niya sa harapan ng simbolo ng Diyos na siya ang hari. Sa harapan ng simbolo ng Diyos, siya ay isang lingkod wearing the ephod and wearing something linen, ibig sabihin naka-underwear lang siya. Walang ranggo, walang mga high-ranking ornamentation sa kanyang katawan, walang pagmamalaki, walang pagmamayabang. Yun pala ang importante. The real major project here is to humble David's heart. Instead of focusing on taking the Ark of the Covenant sa bagong tayong capital city. Again, small specific steps can give clearer expectations. The Lord Jesus was also clear in His own teaching. Kahit sa Panginoong Jesus, importante rin pala yung mga maliliit na hakbang. Luke 16, verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, hindi dapat minamaliit ang maliit na bagay. Kasi kung ikaw ay matapat sa mga maliliit na bagay, sabi ng Panginoon sa Jesus, ganun din yan. Magiging matapat din yan sa mas malalaking mga bagay. Because it's the pattern of behavior. Life is not a straight line. In truth, life has many twists and turns, up and downs. Ganun naman talaga ang buhay. At dahil maraming mga liko-liko, taas-baba, paikot-ikot ang buhay, natural sa buhay ang mga setback. Kung sino yung tapat, sino yung matyaga, sino yung nagpapatuloy kahit pa maliliit na hakbang lang, yun ang makakarating sa paroroonan. Pag sanay ka sa mga maliliit pero tuloy-tuloy na hakbang, mas sigurado ka sa pag-unlad, mas sigurado ka sa pag-usad sa buhay. And you know, David defeated Goliath in the same way. When he fought Goliath, ang nasa isip lagi ni David noon, kaya kong talunin to. Bakit? Kasi may mga tinalo nga akong wolf. May mga tinalo nga akong leon. So, ang inalala niya, yung mga maliliit na victory niya. Kaya pagdating na totoong giant na yung kaharap niya, okay na yan. Kasi napagtagumpayan ko na yung maliliit eh. So ngayong itong giant na ito ang kaharap ko na, this is just another chapter of the story. Small victories actually build us to defeat giants. At paulit-ulit din ang Panginoong Hesus sa kanyang mensahe, huwag maliitin ang mga maliliit na bagay.
It is the small things, actually, that make huge difference. Matthew 17:20, sabi nga ng Panginoong Jesus, "Truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you." See the comparison? Mountain, mustard seed. Mustard seed, mountain. Yung laki, nasa pananaw lang ng tao. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, kung meron ka na kahit maliit lang na pananampalataya, na kagaya ng buto ng mustasa, you can tell that mountain, move. And it will move. Small steps build big victories in life. Take small steps towards big wins. Like for example, we can accomplish small acts of kindness. Madalas, naghahanap tayo ng mga major projects to do goodness. Mga major projects, kagaya halimbawa ng magpapatayo tayo ng patubig sa Agusan del Norte. Mapuno ulit ng puno ang buong Sierra Madre. So pag ganun ang inisip, parang hirap naman simulan. Mga 3 taon na, nagpa-planning pa rin kayo, hindi pa umuusad yung pinaka-project. But you can accomplish small acts of kindness. Hindi kailangan na sobrang major ng project, hindi na nasimulan. Yung mga simpleng pagngiti nyo sa mga tao na nakakasalubong ninyo. Simpleng pagbati ng good morning. Yung simpleng tapik sa balikat sa mga tao na feeling lonely. And that's the thing about being lonely, you never know when the next person beside you is lonely. So, tapikin mo na rin kaysa mag-full assessment ka na lonely kaya siya o hindi. So, mag-assessment ka, mga 3 months pa yon bago mo matansya ng gusto. Gawin mo na lang. Small acts of kindness. May extrang biskwit ako, gusto mo hati tayo. And let's not forget, small acts of kindness for those who work for the Lord. Matthew 10:42, "And if you give even a cup of cold water to one of the least of my followers, you will surely be rewarded." Kahit tubig lang, malamig na tubig, bigay nyo lang. Lalo pa nga dun sa sa tingin nyo yung hindi importante, pero follower ko, bigyan nyo lang. Alam nyo, may reward siya. Kung ano yung tinatanggap na blessing ng follower ko na yon, dahil servant ko siya, yun din ang matatanggap nung nagbigay ng small act of kindness. Kaya nga, huwag maliitin ang mga maliliit na bagay. Nandun ang mga malalaking pagpapala actually sa mga maliliit na bagay. Yung mga small, hidden, unnoticed kindness, malaki ang blessing dyan. Of course, this doesn't stop us to give more or to give significantly. Hindi naman ibig sabihin, sige, puro maliit na lang ang ibibigay ko. Kasi kung may reward yung maliit na bagay na ibinigay mo, how much more kung espesyal at malaking bagay yung ibinibigay mo or yung plano mong ibigay. Di, malaki rin ang blessing nun. Ang point nga, ano ba yung definition ng maliit na bagay? Gusto ko yung expression na yan. Madalas siya siyang maririnig from our friends from Batangas. Maliit na bagay. Sabi nga ng Kuya Bio, small thing. Pag sinasabi nilang maliit na bagay, isang pagpapahayag na lumiliit yung bagay na ibinibigay dahil nilalakihan nung nagbibigay yung kanyang puso. Yun ang point niyan. Nilalakihan niya yung kanyang kalooban. Kaya, actually malaki yung binibigay niya pero maliit na bagay. Take small steps of goodness for others and for yourself. Huwag kalimutan ng sarili. Actually, ang magandang recommendation nga ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, total na pag-uusapan natin ito, create micro-habits. Halimbawa, di ba ang goal ngayon, 10,000 steps a day? Kahit 5-minute walk lang, okay na yun. Pero gawin mo araw-araw. Yung mga ipon challenge na 20 pesos a day, huwag yung maliitin yan. Kasi magkano yun? 20 times 365. Magkano sa isang taon yun? Create micro-habits. Mga kapatid, isipin nyo ngayon, ano yung micro-habit na pwede nyo nang simulan today? Also, one thing we can do, we can build small, consistent,
and sustainable profits. Importante yan, lalo't higit sa panahon ngayon na parang lahat kasi nagmamadali na kumita ng malaki. Yung ang gusto, quick, one time, big time win, kaso ang paraan, cheating and stealing. But it's more practical and it's more realistic, tested over time. Building small, consistent, and sustainable profit, yun yung mga nagtatagal talaga. Yun ang napapakinabangan ng gusto. Kasi kahit gaano kalaki ang kinikita sa maling paraan, mauubos din yan at mawawala rin. Bakit siya mauubos? Bakit siya mawawala? Kasi gano'n naman ang material na bagay. Lahat ng material na bagay, nauubos kasi it's meant to be consumed. Lahat ng material na bagay, mawawala because it's there when it's there. When it's gone, edi it's gone. Gano'n naman ang material na bagay. Kung kinita mo pa siya sa maling paraan, ang laki ng pagsisisi, ang bigat sa kalooban. Ang isa pang malaking bad side niyan, yung mga gumagawa niyan, hindi na makakaulit. Hindi na sila makakaulit, binablock, nilalayuan. So how do you expect it to be sustained over time? Pero yung mga tapat, oo, maliit lang, margin yung kita, pero sustained, tuloy-tuloy. Nagbi-build up siya ng gusto. Yun ang mas makatotohanan, and I would say, yun ang mga mas pinagpapala. Proverbs 16:8, better to have a little with godliness. Hindi lang ibig sabihin yung banal ka, ha? Ibig sabihin, tama ang paraan, no? Pinag-aralan, tapat sa mga hakbang, walang pandaraya, walang pagnanakaw. Better to have little with this kind of godliness than to be rich and dishonest. Proverbs 22, verse 1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Kasi nga, na-point out na natin, kung mabuti or maganda ang pangalan mo sa lahat, makakaulit at makakaulit ka. It's important to have a good name, a good reputation. Huwag yon itaya, alang-alang lang sa pagkita ng bigla ang malaking pera. Yung mga hindi nahihiya na magsimula ng maliit, matatag ang pundasyon. Alam niyo yung mga tipong nagtitinda ka lang ng tsinelas at saka sapatos sa bangketa, maya-maya may-ari ka na ng department store. At yan yung actual na kwento ng SM Department Store, di ba? Proverbs 13:11, dishonest money dwindles away. But whoever gathers money, little by little, makes it grow. Huwag matakot na paunti-unti. Huwag matakot sa mga maliliit na hakbang. Don't be misled by overnight success. Kasi parang yun ang pangarap ng lahat ngayon, di ba? Overnight success. Yung mga totoong successful, marami mga pinagdaan ng hirap yan na hindi na lang nakita ng marami. Maraming mga pagpupuyat yan, maraming mga pagbabanat ng buto na hindi na nakita ng lahat. Na nung napansin na, akala ng lahat overnight success. Hindi yun totoo. Maraming pagtsatsaga, maraming pawis at hirap na binubuhos para sa matatag na tagumpay sa buhay. Kaya huwag matakot sa mga maliliit na hakbang. Huwag yun ikahiya. And speaking of small takes in life, small steps and small takes in life, my friends, my brothers and sisters, appreciate small, simple moments of happiness. Let's not forget to thank God for the simple things. Minsan, ang tagal-tagal nating hinihintay kasing matapos yung 5-story building, kaya parang ipit na ipit yung pasasalamat sa puso mo. Hinihintay mong matapos yung mga major projects, mga big transactions, kaya parang ipit na ipit yung pasasalamat na nakakalimutan natin. Uy, ang dami mong tinanggap na blessing. Ang dami-dami mong tinanggap na blessing. Let's not forget this quote-unquote small things, simple things. Mga bagay na palibhasa kasi laging nandyan. Mga bagay na laging nandyan, kaya taken for granted. The best things in life, the best things that life has to offer, they are usually free.
The best things in life are free. It's the small things around us. Ecclesiastes 3:12 to 13. I know that there is nothing better for men than to be happy and to do good as long as they live. And I know that every man who eats and drinks sees good in all his work. It is a gift from God. Yung nagagawa mo yung trabaho mo ng maayos, nakakakain ka, meron kang bubong sa iyong ulunan, may komportable kang damit, nagagawa mo yung gusto mo, kahit pagano siya kasimple, nakakabili ka ng kiamoy sa tindahan pagka gusto mo. Mga maliliit na bagay. Huwag kalimutan ipagpasalamat yun. Be grateful that you are able to embrace your loved ones. Be grateful that you are able to laugh with friends. Dapat dun palang umuusbong na ang taus-pusong pasasalamat. Never take these things for granted. O sige na, gawin nyo na nga ngayon kasi nagsisilipan kayo sa gilid. Tignan nyo na yung katabi nyo, bihin nyo sa kanya, thank you, kasama kita ngayon. Mas maganda ang umaga dahil magkasama tayo ngayon. 1 Timothy 6:6-8. A God-like life gives us much when we are happy for what we have. We came into this world with nothing. For sure, when we die, we will take nothing with us. If we have food and clothing, let us be happy. And if I may add, if we have food and clothing, if we have friends and families, if we have our loved ones around us, kahit paano yung kinakain natin dyan, let us be happy. Gift ng Panginoon yun sa atin. Be grateful of God's love and grace. Madalas nga kasi kabisado na yung mga linya. Kabisado na yung mga prayer items na nakakalimutan natin yung halaga ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Lalo pa nga, kapag lumalaki yung mga yaman ng tao, pag lumalaki ang yaman, pag nagiging successful, madalas ang naiisip ng tao, bunga to ng effort ko. Kasi naman talagang pinagsikapan ko ito. Talaga namang pinagplanuhan ko ito. Talaga namang ginamitan ko ng wisdom, studies, etc., etc. And this is all true. Tama naman talaga yun. Gayunpaman, pag inisip niyong mabuti, marami rin namang mga tao ang nagplano. Marami rin namang mga tao ang nagpaka-wise. Marami rin namang mga tao ang nagsikap. Pero hindi sila nakarating sa kanilang nais paroonan. Ibig lang sabihin, mayroong nagbigay sa atin ng biyaya. God gave us favor. God gave us help. God gave us blessings para maging successful. Kasi kung ang magiging equation ng pagiging successful ay yung tiyaga at sipag, dami rin naman talaga nagtiyaga at nagsipag. Pero bakit hindi lahat naka-achieve? Ibig sabihin, meron talaga nagbibigay ng favor. Psalm 127 verse 1-2, unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. Kasama lagi ang tulong ng Diyos. Kaya nga, huwag maliitin. Huwag maliitin. Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. It is the Lord who gives us power, the favor, the protection. All of this He gives for people to be successful. Kasama lagi ang pagpapala ng Diyos. So, where are you right now? Do you consider yourself blessed? Do you consider yourself favored in life? Remember, it comes from the Lord. Small steps are oftentimes not noticed and seen by people, but they are very important to achieve larger success. Don't just be excited with life's big wins. Remember to celebrate small steps. Small steps are the true mark of progress. Matthew 13:31-32.
The kingdom of heaven is like a mustard seed. Again, buto ng mustasa, maliit. The kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and planted on his field. Though it is the smallest of seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Lakbayin ang lawak at laki ng buhay by taking one step at a time. Minsan, nadi-discourage tayo, kailan ba ako mapopromote? Kailan kaya ako mapopromote na maging presidente ng kumpanya? Ilan taong ka na ba sa kumpanya? 3 months pa lang po. So, medyo malayo-layong lakbayin pa. But that's life. You don't stop habang buhay pa. You just keep on walking, you just keep on traveling life, kahit pa one step at a time. Pagka naiinip, kapag ka napapagod, kapag ka parang nadi-discourage, na parang ang tagal pa niyan, parang walang nararating. Pwede mong isipin itong linya na ito by yours truly. Malayo pa, pero malayo na. Pagka naiinip, pagka napapagod, pagka parang nawawalan ka na ng gana kasi sa laki pa ng mga goals na kailangan mo marating, sabihin mo sa sarili mo, malayo pa. Pero tanawin mo rin kung ano yung na-accomplish mo na. Saka mo sabihin, pero malayo na. Mga kapatid, mga kaibigan, my dear friends, huwag matakot, huwag mahiya, huwag mag-alinlangan sa mga small steps sa buhay. May the Lord bless you with contentment in enjoying the small things in life. And may the Lord bless you with much, much happiness as you take small steps to achieve big wins. It will lead you to your big wins. Sooner or later, darating din yun. Just be faithful with small steps. Maya-maya, andyan na yung big wins. All of this we declare in Jesus' name.